Kasama ng Patience ni Thomas Goodwin. Sa session na ito, tatalakayin natin ang ika-4 at huling bahagi kung paano pinapaperpekto ang patience. Ang mga kasama ng patience. Ilang natatanging katangian o kasama ng patience na kapag naidagdag ay ginagawang perpekto ito at ang bunga nito. Kapag natural na ang patience, ang isang tao ay nagpapakita ng tunay na spiritual maturity kapag kaya na niyang mag-practice ng patience nang hindi kailangang pilitin ang sarili. Para bang si Ezra sa Ezra 7:6 na tinawag na ready scribe, magaling siya sa kanyang ginagawa dahil ang puso niya ay handa at sanay na. Ganito napapaperpekto ang patience kapag ang puso mo ay naihugis na para kusang loob na magpakita ng patience. Ipinakita ito ni Apostle Paul sa Acts 20, hindi lang ako handang maitali, kundi handa rin akong mamatay sa Jerusalem para sa pangalan ng Panginoong Jesus. Handa na ang kanyang puso, wala siyang pag-atubili. Sa totoo lang, nasaktan siya na sinusubukan pa siyang pigilan ng kanyang mga kaibigan. Bakit ninyo sinasaktan ang puso ko? Ang lalim ng paghahandang ito ay galing sa buhay na hinubog ng pagtitiis. Hindi niya kailangang hanapin ang patience. Naging bahagi na ito ng pagkatao niya. 2. Kapag tuloy-tuloy ang patience. Isa pang tanda ng perpektong patience ay kapag ito ay matibay at tuloy-tuloy, hindi panandalian lang. Una, hindi ito dapat lumalabas lang paminsan-minsan. Yan ang naging problema ni Jonah. Mapagpakumbaba siya habang nasa tiyan ng isda, pero nang makalabas, naging galit at mapait ulit siya. Si Moses sa kabilang banda ay halimbawa ng perpektong patience sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasabuhay nito. Kaya siya tinawag na pinakamababa ang loob sa buong mundo. Hindi lang ito dahil sa kanyang personalidad o moral na lakas, ito ay isang spiritual grace, isang kaloob mula sa Holy Spirit. Natutunan niya ito sa maraming sufferings. Naniniwala akong ito rin ay tumutukoy kay Christ. Nangako ang Diyos, magbabangon ng isang propetang tulad ni Moses. At si Christ, sa kanyang meekness at patience, ay tumupad sa pangakong ito. Tinawag pa niya tayong tularan siya. Matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay mapagpakumbaba. Tiniis ni Moses ang walang katapusang reklamo at pagrerebelde ng Israel na may kahangahangang patience, at palagi siyang namamagitan para sa kanila, gaya ng ginagawa ni Christ para sa atin. O nagalit din minsan si Moses, at sinasabi sa scripture na lubhang nagalit siya, pero madalas ito ay para sa karangalan ng Diyos. Ang kabuuang tono ng kanyang buhay ay puno ng malalim at matibay na patience. Isang beses lang talaga siya lumihis. Numbers 20:10-6:32-33. Pangalawa, perpekto ang patience kapag ito ay tumatagal hanggang sa dulo. Ang kulay ay tinatawag na tunay kapag hindi kumukupas, gaya ng tinang hindi nawawala habang nariyan ang tela. Sinabi ni Jesus sa Matthew 24, ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Kaya sa Colossians 1, binanggit ni Paul ang parehong patience at long-suffering. Ang patience ay tumutukoy sa bigat ng paghihirap at ang long-suffering naman ay sa tagal ng pagtitiis. Isinama pa ito ni Paul sa paglalarawan ng kanyang sariling buhay, 1 Timothy 3:10, at sa James 5:7, ginamit ang halimbawa ng magsasaka na matiyagang naghihintay. Totoong patience ang kayang magtiis ng matagal at makapanatili hanggang wakas. Sabi sa Revelation 2:10, maging tapat ka hanggang kamatayan. Iba ang buhatin ang mabigat na pasanin sa loob ng ilang minuto. Kumpara sa araw-araw na pagtitiis, yan ang tunay na long-suffering. Bakit kailangan pa rin ng patience kahit matapos muna ang kalooban ng Diyos? Dahil madalas sa dulo ng buhay, matapos ang maraming pagdurusa, doon pa tayo mas sinusubok. Kailangan ng patience hanggang sa finish line. 3. Kapag malawak ang patience. Ipinapakita rin ang perpektong patience. Kapag ito ay universal, ibig sabihin lumilitaw ito sa lahat ng uri ng sitwasyon. Maaring ibig sabihin nito ay nasubok na ang isang tao sa iba't ibang paraan at napagtagumpayan ang lahat. O kaya naman, kahit anong pagsubok ang dumating, kahit hindi pa naranasan ang lahat, ay naipapakita pa rin ang patience sa bawat isa kahit papaano. Maaring makatulong ang natural na ugali ng isang tao na manatiling kalmado sa ilang pagsubok, pero bumibigay naman sa iba. May mga nagsasabi, kahit ano na lang, huwag lang ito. Pero gaya ng pagsubok ni God kay Abraham sa kanyang anak na si Isaac, ganoon din niya sinusubok ang mga anak ni Abraham sa mga bagay na pinakamahalaga sa kanila, at binibigyan din niya ng grace para makaya ito. 1 Corinthians 10.
Kaya sa mga epistle, laging idinagdag ang salitang all sa patience. Kapag ipinapanalangin o ini-encourage sa Timothy 4 verse 2. Dapat nating sikapin ang ganitong klaseng buho at malawak na patience. Ito ang nagpapaperpekto dito. Kahit na hindi pa natin naranasan ang lahat ng klase ng pagsubok, ang mahalaga ay sa malalaking pagsubok ng buhay, makapagpakita tayo ng sapat na patience. At mula doon, magpasya tayong magtiis anuman ang dumating. May pananampalataya. Yan ang inaasahan. Nakakagulat minsan na ang ilang mananampalataya na kayang buhatin ng mabibigat na spiritual burdens na may kapayapaan at pagpapasakop ay mabilis namang mairita sa maliliit na bagay sa araw-araw, lalo na sa relasyon. May mga dahilan ito, pero magandang pag-isipan. Natapos na natin ang ika-4 at huling bahagi ng perfect work of patience.